Nakasanod po ako ng garang ngayon. Alam niyo po ba itong mga iniintindi ko? Puro po ito sa nerve. Kaya nga po ito po, nasa leeg po yung brachial plexus po ito. Ito naman po, nasa balakang lahat, sacral region po. Namimili po ako ng review dito. Tapos, ito naman nga po yung sa cranial nerve. Ito po ang maganda po paragin. Tingnan niyo po ito. Ito po yung cranial nerve. Sa ulo po natin yan. Meron po dito po sa pinaka-center, dito po sa may tuktok ng noo, hanggang dito po sa taas ng batok. Yan po yung bumubuo sa cranial nerve. At nakapalibot po yan dito sa ating buong pisngi. Yung mga connection niya po. Meron po kong hinahanap. Ang dami ko pong illustration board. Hindi po akong bumili. Dito po tayo sa sacral region. Alam niyo po ba itong sa sacral region ay pabor na pabor po sa mga kalalakihan na mga dumaranas po ng hirap sa pagdumi o sa pag-ihi dahil iba po meron na po sa prostate. Alam niyo po ba kung ano lang po yung tinitrigger po sa kanilang sacral region ay yung pong points ng sciatic nerve, saka po yung pudendal nerve. Yung pong pudendal nerve, ito po yun. Saan ba yung pudendal nerve? Ang function po kasi nun anal sphincter, saka po nasa sacral region, ano po siya, lalo na tulurin po, S3 and S4 po, pudendal nerve. Ang function po niya is, external anal sphincter at external urethral sphincter. Ito po yung mga tinitrigger po sa mga may prostate po. At saka po nga, tinitrigger ko din po sa kanilang inguinal nerve po ba o inguinal nerve. Basta, ayun po, pasensya na po, no? Hindi naman po ako doktor, nag-aaral lang po ako sa sarili kong pag-intindi. Sana po, kung may maliman po ako sa mga pag-intindi ko o mga nasasabi ko, tumatanggap naman po ako ng mga paninita o mga pagkatama ng aking pong mga kamalian. Dahil kung itatama niyo po ako, ay matututo po ako at ma-share ko po ng maayos sa kapwa ko. Kaya sana naman po, kung meron man po ako mga pagkakamali sa aking mga sasabihin o mga pang-intindi po sa aking pong mga inaaral, sana naman po ay itama niyo po ako para maituro ko rin po ng tama at magawa ko rin po ng tamang pagtitherapy sa aking pong mga kliyente. Gaya nga po na, ito po ay na-drawing ko po, sacral region po ito. Mga tukol po ito sa nerve. Di po ba meron po tayong buto na, ito pala po, meron po akong, ito po, yan. Ito po yung sacral region, ayan po. Meron po tayong 5 sacral region, ayan po. Kung mapapansin niyo po, meron po tayong 5 butas ng buto dyan.
Tapos po yung kusaydial, yun po yung pinaka tail po natin, yung pong bumabaloktot sa puwitan po natin. Ito po. Tapos yun nga, pong lima na yun, yan po, ang bumubuo po doon ay yung sciatic nerve, saka nga po ito. Ito po yung S1. Yan po, makikita naman po. Kaya lang po, pagka nga po ganyan wala po akong magawa, nag-iinit po ako habang naghihintay po ng kliyente. Babalik review po ako, babalik araw po ako. Ito po kasi medyo, ito pong sa ulo, yan po yung cranial nerve. Ang pinaka-importante po sa ating ulo, sa mga na-experience ko na po, kasi di po ba nung pong nag-pandemic, meron po tayong mga COVID, tinitingnan ko po yung mga pasyente na mga na-COVID po, kung saan po sila ina-acupuncture, ganyan po. Tapos po, ginagaya ko po sa sarili ko, o sa mga anak ko. Pinag-aaralan ko po yung mga anak ko. Pinasabi ko po, pakiramdaman nila yung ginagawa ko, kung saan po tumutugon, ganyan. Tapos po, gawin po nila sa akin. Kasi kung mararamdaman ko po, malalaman ko po kung saan po siya nakakunik. At napatunayan ko nga po, na nakakabuhay po ng mga tulog na ugat, yung pong ginagawa kong pagte-therapy sa cranial nerve. Yun nga po, ang nakakabuhay pong point sa cranial nerve ay ang cranial nerve 3 o yung pong ating oculomotor. So, dito po yun. Ito po yun. Ito po. Ang oculomotor po, dito po siya nakakunik sa ibabaw po ng kilay. Oculomotor 3 po yun. Cranial nerve 3. Tapos po, yung cranial nerve 7 naman po ay sa facial. Dito naman po yung sa bumbunan. Dito po. Yan. Magmula po dito sa, para ka pong nakakorona, yan po yung cranial nerve 7. Tapos po, cranial nerve 9 and 10. Yan po. Yung pa nga po yung sasaliksikin ko at aalamin ko po ang mga function niya, yung po kanyang origin, insertion at function, para po lubusan po ako makatulong sa mga mahihirap na pagka po nahawakan ko po ang aking mga kliyente ay malalaman ko na po agad kung ano po ang kanilang problema para maituro ko po sila sa tamang mga doktor. Di po ba, nang dahil po sa pagtulong po sa akin ng aking kapwa sa pamamagitan po ng kanilang pagre-repair ay malayo po ang aking nararating. Na ituturo ko po sila sa mga tamang doktor at napapagsabihan po ng mga bawal at mga hindi po nila dapat gawin. Kaya palagi po nating tatandaan. Palagi po sana tayo magpapasalamat sa ating pong dakilang lumikha dahil talagang siya po, ang Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat palagi po pasasalamatan po natin. At yun nga po yung aking napatunayan sa aking pong sarili na pagka po nagpapahinga ko, parang sinusundot po yung puso ko na sayang yung oras. Kailangan ko pong mag-aral dahil maiksi lang po ang buhay. Hindi po natin masasabi ang ating buhay na pwede po ngayon malakas po tayo, ngayon po nagkakape tayo, nakikipagdaldalan tayo. Hindi po natin masasabi na baka po mamaya biglang-bigla po atakihin po tayo o ano man po yung mga pwedeng mangyari sa atin. Kaya dapat po habang malakas ka at nabubuhay ka, gawin na po natin yung mga dapat po natin gawin. Kagaya ko po, anong man pong mangyari sa akin, handa na po ako kasi naging mabuting ina na po ako. Nagkaroon na po ako ng bahay, napag-aral ko na po yung mga anak ko. Wala na po akong mahihiling pa, makapo na ako. Kaya ito nga pong ginagawa ko pong pagsisikap ay para na po sa pagpapasalamat ko po sa aking kapwa. Dahil po, ano man po yung mga pinagdadaanan ko, ay alam ko pong makakayanan ko at malalampasan ko dahil nararamdaman ko pong ginagabayan po ako ng ating Panginoong Diyos na siya pong umaalalay po sa buhay po namin mag-iina. Hindi po madali ang mabuhay sa mundo, pero dapat po, sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya alam ko pong kinaawaan po ako ng Diyos, bilang pasasalamat ko naman po sa Kanya, ay nagsisikap po ako at gumagawa na aksyon para po makasuporta at makatulong po sa aking kapwa.
para po hindi na po sila magpapa-opera ng ganun po kalaking halaga na sa pamamagitan po ng paghahawak ko po sa kanila ay maire-refer ko po sila sa tamang doktor na baka pwedeng hindi na po sila ooperahan. Di po ba napakaganda? Sa muli po, nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil po sa inyong referral ay binago niyo po ang aking buhay, ang aking pagkatao. Hindi na po ako yung dating mahiyain at talaga naman pong masasabi ko pong isang tanga, bobo. Pero ang tanga pala po't bobo, pag nagsikap, ay meron pong mararating na tagumpay sa kapwa dahil nga po makakatulong ka. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lamang po pera ang yaman ng tao. Pwede ka pong maging mayaman sa pakikipagkapwa-tao, sa pagtulong po sa pamamaraan po na mga hindi na po sila magagastosan ng malaki dahil kung maituturo po sa lahat ng tao ang tamang gawain para po sa kabutihan po ng kanilang katawan, maaari pong maituro sa tamang pamamaraan. Ano po, may kliyente na po ako. Hindi po, nagpapasalamat po ang eksperyensyadang terapista, Juliet Constantino, nagmamahal. I love you all. God bless us all. Bye-bye.